Sa nakaraang video natin mga dol, nakita natin kung sino-sino ang mga players na pwede makapasok sa Final 12. Nalaman din natin na 3 sa current pool ngayon ng Gilas ay hindi naman makakapaglaro para sa ika-4 na window. Pero isinama pa din nila sa listahan. At ang masakit, may nababasa ako online, paano daw kung may injury pa din si JB kaya hindi pa siya dumadating ng bansa? O kaya naman, maglalaro siya sa Gilas pero sa gitna ng kanyang injury. Gaano nga ba kalakas ang Gilas with Kai Sotto pero without Justin Brownlee? Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Isa sa mga kinatatakutan ng Gilas fans ngayon, ang issue kung bakit wala pa sa bansa si JB 7 days bago ang tip-off ng Gilas kontra sa Jordan. Maraming spekulasyon ang lumabas, kabilang ang issue sa kanyang injury a month ago na nakuha niya sa PBA Finals na nagpalala sa kampanya ng Gilas sa third window. Pero what if guys, hindi makapaglaro si JB this fourth window? Aabot kaya si Boatwright o mapipilitan silang kunin si Malik Diouf na approved na rin naman as naturalized player o mapipilitan si CTC na ilaro ang all-Filipino lineup kontra sa Jordan at Iran? Uubra kaya ang Gilas without JB at all-Filipino lineup ang gagamitin? Sa current pool ng Gilas, gaya ng napag-usapan natin last video, pangungunahan ni Kai at Abay ang frontcourt ng Gilas, samantalang malaki ang chance na ma-retain ang full squad ni CTC lalo na sa guards o backcourt position na ginamit niya last window. If hindi makakapaglaro si JB, malaking adjustment ang gagawin ni Coach Tim at ito para sa akin ang best all-Filipino lineup na pwede sa fourth window. Sa center position, bigay na natin kay JMF at Kai ang position na to. Last event na rin naman to para kay Junmar and mas maganda na manalo ang Gilas with him para naman memorable para sa nag-iisang The Kraken ang kanyang retirement sa Gilas. For Kai naman, hindi lang natin alam kung mauulit pa ba ang stint niya sa Gilas after ng fourth window dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang kontrata niya sa SBP. Pero sa ngayon, malaking bagay si Kai sa frontcourt ng Gilas. Sa backcourt ni CTC, Juan Gomez para sa akin ang automatic na dapat ilagay as playmaker. Scottie Thompson and Newsam are both steady figure sa listahan ni CTC so malaki ang chance na makakasama pa din sila. Doubt lang ako kay Abarrientos over CJ Perez o CJ Perez over Abarrientos. Sa tingin nyo mga idol, sino ang mas fit sa dalawa kontra sa Jordan at Iran? Sa shooting guards, dahil inassume natin na all Filipino ang lineup, sina Dwight Ramos and Calvin Oftana I guess, ang mga may tsansa na makapasok or dahil nasa pool na si RR Pogoy, baka mas okay siya kapalit si Calvin dahil shooter din naman si Pogoy sa labas. Sa small forwards, meron tayong KQ, Tamayo at Baltasar. Baltasar can also play as power forward to small forwards since yan naman talaga ang natural position niya base kay CTC. Then sa number 4 position, pwede naman magpalitan si Kai at AJ Edu sa position na to since ginawa na rin naman yan ni CTC with Kai and Junmar playing at the same time. So overall, meron tayong Kai at JMF sa center, AJ Edu at Balti sa forward, KQ at Tamayo sa small forwards, Dwight Ramos and Pogoy sa shooting guard, at sa guards naman ay sina CJ Perez, Juan Gomez Deliano, Scottie Thompson at Chris Newsam. Disclaimer lang mga idol na fan-made lineup lang to dahil manggagaling pa din ang official lineup sa SBP at kay CTC. Yan lang talaga ang naiisip kong Final 12 ng Gilas kung sakali lang naman na hindi makapaglaro si JB this fourth window. Sa'yo Dol, sino ang Final 12 mo kung all Filipino ang maglalaro sa fourth window? Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.